Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarine S. Balamat, ilalahad ko na tunan para sa daily devotion na pinamagatang Back to the Bible Movement. So, series siya na Reformation. So, yung tatalakayan natin ngayon is number 1, Cause Tenebrous Locks After Darkness Light. So, yung scripture natin ngayon is John chapter 1 verses 5, and sinasabi na, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sa Tagalog, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito ay hindi nagaping kadiliman. So, yung katuruan natin ngayon is number 1, the gospel is unstoppable. So, ang ebanghelyo, no, ay hindi napipigilan. Kahit ano pa yung pagsubok, ano pa yung mga hadlang dyan, di ba? Ang mabuting balita ni Jesus Christ, ang mabuting balita ng Diyos, ay patuloy nakakalat, no? At makakarating sa mga tao, sa buong mundo, no? Walang makakadlang dito. Halimbawa, sa kabila ng mga persecutions noong unang panahon, patuloy na lumalaganap yung ebanghelyo. At marami pa rin ang nananampalataya sa Panginoon, at marami pa rin nagtitiwala sa ating Panginoon. So, the gospel is unstoppable. Next. Gospel extinguishes darkness. So, ang ebanghelyo ay pumapawi siya sa kadiliman ng salita ng Diyos, no? And nibibigay siya kaliwanagan at kasagutan sa mga tanong at problema ng tao. So, ano man ang dilim ng sitwasyon, mapatuloy pa rin mananalig yung salita ng Panginoong Jesucristo. So, halimbawa, kapag ang isang tao ay nalulunod sa problema, kahit natutunan niyang magtiwala sa Diyos, bilang nagkakaroon siya ng pag-asa at liwanag sa kanyang buhay. So, ganun po, no, the gospel extinguishes darkness. Talagang ang salita ni Jesus, ang gospel ni Jesus ay talagang powerful. Next, the gospel cannot be snuffed out. So, yung ebanghelyo, hindi kayang patayin, no? Kahit anong pagsubok, hindi mawawala yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. And ito ay mananatili magpakilanman. Forever siya mananatili. Halimbawa, kahit sa mga lugar na bawal ang relihiyon, ang mga tao ay patuloy pa rin nakikinig at gagawa sila ng paraan, no, para makinig, no, and tumanggap ng salita ng Diyos na sa pamagitan ng lihim na pamamaraan. Pero kahit ganun, talagang patuloy pa rin sila nanampalataya sa Panginoon. Patuloy pa rin silang naniniwala kahit na talagang pinagbabawalan na sila, no? Kahit sa palihim ka, at least alam mo sarili mo, isa lang yung Diyos mo at isa lang yung pinaniniwalaan mo, no? So, next is so, bilang application, number 1, thank God for enlightening us. So, magpasalamat tayo sa Diyos sa pagbibigay niya ng aliwanagan sa atin, no? Pasalamatan natin ang Lord God sa patuloy niyang pagbibigay liwanag sa ating mga nananampalataya, sa ating mga tao, sa kanyang nasakupan, no? Sa ating isip at puso upang makita ang tamang daan, no? So, yun. Pray. Next is pray people in darkness to see the light. So, ipanalangin natin yung mga taong nasa kadiliman, no? Nasa dilim. Yung mga taong depressed, ganyan. Yung patuloy lang silang ayaw lumabas sa comfort zone nila. Ganun po, no? So, ipanalangin natin yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, no? Na sana'y makilala nila sa Diyos sa buhay nila, matagpuan nila si Lord Jesus Christ sa buhay nila, makita nila yung liwanag sa pamagitan ng gospel of Jesus Christ, ganun. So, let's pray for people in darkness to see the light. And lastly is ignite a fire that will burn through generation. So, sindihan natin yung apoy, no, na magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. So, yung ating pananampalataya ay dapat na ipasa sa mga susunod na henerasyon upang yung message ni God, yung salita ni God ay manatili at kumalat at lumaganap sa patuloy na henerasyon. Halimbawa, itinuro ko sa kapatid ko yung kahalagaan ng pananalig sa Panginoong Jesucristo, no? So, ayun, parang ma-adapt nila yon para magpatuloy sa pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon hanggang sa kanilang mga apo, hanggang sa magkaroon sila ng anak,
ganyan, magkapamilya sila, patuloy pa rin mapapasa yung salita ni Jesus Christ. So, ignite a fire that will burn through generation. So, ayun po yung aking natutunan sa daily devotion. Naway matutunan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.